Matagal na pong issue yan yung death penalty at ako matagal ko nang nirerespeto at sinusuportahan si General Bato, Senator Bato. Pagdating lang po talaga sa death penalty, hirap na hirap po ako and it is not a moral issue, no? Kaya po ako hirap na hirap dyan is because our justice system, especially pagdating sa executive pag nasa fiscal pa lang, it is so politicized. So ang problema natin, halimbawa po yung kay Ma'am Sara, Vice President Sara, inaakusa siya ng plunder nung doon sa ang tawag doon sa confidential funds, no? So pag sobrang kalaban ka ng gobyerno, pwede kang akusahan ng plunder, death penalty, non-bailable, ipapakulong nila si Vice President or i-detain, no? Na non-bailable. So doon po ako nahihirapan. In concept, gustong-gusto ko siyempre, sana talaga ay mawala na sa daigdig yung mga masasamang tao. But I will have to see kung ano yung isusulat ni Senator Bato which will take out politics, no? Out of the picture. Dito po sa Hi, proseso Admar. po ng pagbabudget ng ating gobyerno mula doon sa proposal, mula sa executive, sa mga opisina ng gobyerno, hanggang dito sa paghimay sa Kongreso, sa Kamara, sa Senado. Meron pa po bang dapat na baguhin dito sa proseso sa nakikita nyo po para hindi po talaga or maiwasan or mapigilan po dito? Or meron ba kayong nahahanap din na butas or sapat yung nakatala sa dapat na maging proseso po ng pagbabudget ng pera ng taong bayan? Sir Admar, nasa konstitusyon naman yung sistema eh. Nakalagay na malinaw doon na kailangan backed up by receipts, no? Tsaka tuwing meron kang gagawing item, kailangan meron siyang kaakibat na revenue stream, no, na papasok. Nandun naman yung buong sistema. Ang nagkukulang na lang siguro ngayon, if I were to amend the Constitution, linawin na natin na kailangan ng liquidation. No, kasi yung liquidation, again, ang tagal ng issue niyan before ng campaign, years before the campaign, pinagsisigawan na natin yan. Kasi the sins of Congress are all rooted in the blurred, no? The blurred numbers. Ayaw nilang pag-usapan yung numero. So lagi na lang manggagaling, halimbawa sa pertinent agency, sa DBM, no? Merong mga matatalino na gumawa ng budget. May pinanggalingan na pera. Kumbaga may pasok, may labas. Napakalinaw. Tapos pagdating, bibigay mo sa mga, yung iba ganid, hindi naman lahat, no? Bibigay mo sa mga ganid na napaka-specific nakalagay, 1.317 billion, kunwari. Tapos biglang randomly sasabihin lang nila, o gawin nyo ng 3. Tapos wala nang tututol doon. Yun po yung mali. So, kailangan, after using it, i-liquidate nyo. Before making a budget, i-justify nyo. Ganun lang. Kaso nga, like I said, kung ang humahawak ay ang mismong kawatan, wala tayong magagawa kahit po i-amend natin yung Constitution. Opo, dito naman po sa mag-imbestiga, kasi nga ang na-involve po dito yung taga-budget ng budget or ng pera ng taong bayan. Sa investigasyon po, kasi meron pong niluluto pa lang ata kasi wala pang final eh. Pero nababanggit na yung Independent Commission. Pero kung matatandaan nyo po, sa unang pag-upo pa lang, unang parte ng kasalukuyang administrasyon, yung komisyon na itinatag ni former President Rodrigo Duterte, yung Anti-Corruption Commission, Presidential Anti-Corruption Commission led by Ginoong Greco Bellica, binuwag po, Executive Order number 1 ng kasalukuyang administrasyon. Ngayon, may bubuin na naman dahil nga dito sa issue po ng korupsyon. Sa tingin niyo po, ano po yung pinakamabisa dito sa pagtatatag ng Independent Commission? Sino kaya ang pwede na maging membro nito na magiging independent talaga na masasabi po, Attorney? Well, alam nyo, I know you're waiting for just one name, no?
Talaga namang si Mayor Magalong naman ang matagal nang pinag-uusapan. He has the clean track record and the trust and confidence of the people. Regarding the abolition of the PACC, kontra man to sa sinasabi ng mga kakampi ko, ako nauunawaan ko yon. Ayoko yon, pero nauunawaan ko. Kasi syempre, alam nyo, yung mga Truth Commission tsaka mga investigative bodies na ginagawa ng bawat administrasyon, that's, sa totoo, hindi naman independent yan. Presidential nga ang title presidential. So kailangan tao yan nung presidente. Ang sa akin lang, nung binuwag, bakit walang tinatag ka agad? Kasi pwede ka magbuwag dahil ayaw mo yun, hindi sa'yo yun. Pero magtatag ka kaagad. Bakit kailangan magkaroon ng grabe-grabe munang sakuna? Sakuna Sakuna muna May namamatay muna Kaya nga sinabi ko, ano na to crimes against humanity na to na pinagtatawanan ako ng mga nagpapakadalubhasa. Pero sa totoo, it's already a crime against humanity. Tapos, yung commission na gagawin nila ngayon, it will again depend on two things. Sino ang ilalagay? Tsaka ano yung totoong powers na ibibigay nyo dyan. Kasi kung bibigay nyo yan ng powers, pero nananagot pa rin sa mismong presidente, hindi pwede. Kailangan kung independent, independent. May fiscal autonomy, may automatic appropriation. So, I don't know if kaya kong paniwalaan yan, but I will still hope for the best. Opo. Si Senador Bato de la Rosa, nakaalyado niyo po sa PDP laban na attorney, ay naghain po ng panukalang batas laban doon sa mga magiging convicted bilang plunderero, yung mga sa kasong plunder po, parusang kamatayan. At sabi pa nga niya, tingnan natin kung sino yung haharang dito. Sa tingin niyo po, uusad ito, lalo na kung ang magiging tagapagpanday din ito, possible sila din yung matatamaan ng batas. Matagal na pong issue yan yung death penalty. At ako matagal ko nang nirerespeto at sinusuportahan si General Bato, Senator Bato. Pagdating lang po talaga sa death penalty, hirap na hirap po ako. And it is not a moral issue, no? Kaya po ako hirap na hirap dyan is because our justice system, especially pagdating sa executive, pag nasa fiscal pa lang, it is so politicized. So ang problema natin, halimbawa po, yung kay Ma'am Sara, Vice President Sara, inaakusa siya ng plunder nung doon sa ang tawag doon sa confidential funds, no? So pag sobrang kalaban ka ng gobyerno, pwede kang akusahan ng plunder, death penalty, non-bailable. Ipapakulong nila si Vice President or i-detain, no? Na non-bailable. So doon po ako nahihirapan. In concept, gustong-gusto ko siyempre, sana talaga ay mawala na sa daigdig yung mga masasamang tao. But I will have to see kung ano yung isusulat ni Senator Bato which will take out politics, no? Out of the picture.